Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kamusta po ang lahat? Na-miss niyo na po ba ang gawain ng ating Panginoon? Marahil marami sa atin ang na-miss na talaga ang gawain ng ating Panginoon. Dahil dito sa pandemic na ito, hindi na natin nagawa yung pagsama-sama sa gawain ng Panginoon. Pero kahit na malayo tayo sa bawat isa, di natin nagagawa yung pagtitipon-tipon sa simbahan, ganun pa rin naman yung blessing na matatanggap natin sa umagang ito. So marahil sa atin, iba sa atin ay talagang na-miss o nakalimutan nila yung may gawain pala ang Panginoon. So sobrang excited nila na wala sa isip nila na umattend sa online service natin. Amen? Sa umagang ito mga kapatid, ang ating title ng ating pag-uusapan ay Jesus humiliated and exalted to save sinners. Amen po. Ang mabuting balita ay nagmula sa aklat na sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipo. Mula sa chapter 2, verse 5 to 11. Kung meron po tayong mga Biblia, buksan po natin sa Pilipos chapter 2, 5 to 11. Sabay-sabay po natin basahin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya tao at siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa isang pribilehiyo, Panginoon, na muli mong ginamit ang iyong lingkod, Panginoon, upang maging daluyan na yung mga pagpapala. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang mamuna at makita, Panginoon, sa harapan ko, Panginoon. Hallelujah. Let your word, Panginoon, ang siyang marinig namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, hallelujah, to open our heart, Panginoon, our ears, Panginoon, our spiritual ears, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Banal na Espiritu, ikaw nga po ang siyang mamuna sa gawain ito. Ikaw po ang siyang mag-reveal sa bawat isa sa amin kung ano ang mabuting balita. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ito po ang salamat lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Why would Paul say, let this mind be in you? Bakit nga ba sinabi ni Paul doon sa kabanata chapter 5 na nawa ay maging katulad tayo ni Kristo? Does this speak of something very important that his reader should strive to know and understand? Does this speak of something we must not miss in order to give more purpose and meaning to our Christian life? Yes, totoo po na mahalaga ito na maintindihan natin na ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo just to accomplish God's perfect and saving plan para sa atin. Napakalaga po na malaman natin na yung pinagdaanan ng ating Panginoon, yung paghihirap niya, kung paano siya na-humiliate o pinahiya upang ma-save lang tayo o mailigtas lang tayo sa ating mga kasalanan.
Amen po. Jesus was humiliated. Sabi doon sa sulat ni Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak niya ito. Pinanganak siyang tao at siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng humiliate? Ang humiliate po, ang meaning po nito ay to make someone feel ashamed or stupid, open publicly. Tulad po ni Jesus, siya po ay pinahiya sa publiko. Siya po ay pinagtawanan, sinumpa, tinuraan, nilapastangan ng pagkatao. At ang pinakamabigat na ginawa sa kanya ay pinagbintangan siya at pinarusahan dahil sa kasalanan na hindi niya ginawa. Amen po. Napakahirap ng ganong kalagayan na parang binubuli ka na at pinarusahan ka pa na hindi mo namang ginawa. Ilagay natin yung sarili natin dun sa nangyari kay Jesus. Di ba? Kung tayo binubuli, ni-humiliate, pinapahiya sa publiko, napakahirap nun. Malamang tayo bilang isang Kristiyano o hindi pa man tayo nakakakilala sa Panginoon, malamang laglag ng bunga ng banal na Espiritu. Lalo na kung aapakan, alam natin yung karapatan natin. Di po ba? Sigurado, ipaglalaban natin, kumbaga hanggang sa huling hininga natin, ipaglalaban natin yung karapatan natin. Di po ba? Amen po. Jesus' humiliation was demonstrated in two ways. Number one, He emptied Himself from being God by laying aside His divine nature and rulership of the universe and took the form of bondservant or yung alipin and came in the likeness of man. Sabi niya dito, hinubad niya ang pagiging Diyos. Sa halip, nagkataong tao siya at namuhay na isang alipin. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, madalas napakahirap na tumanggap ng pagkakamali. Yes, totoo po yan. Nangyayari po yan sa ating maging sa ating mga trabaho. Minsan, akala natin mataas tayo. Minsan, nakakalimutan natin na natanggapin natin yung pagkakamali natin. Minsan, akala natin pinababayaan na lang natin yung mga kasama natin sa trabaho. Na okay lang, mataas naman ako sa kanila. Bakit ko ibababa yung sarili ko? O ba't ko sasabihin na nagkamali ako? Sa halip, ang ginagawa natin, gina-justify na lang natin yung pagkakamali natin. At hindi na natin inaabot o humihingi tayo ng sorry to sa ating mga kasama. Ganun din sa simbahan, nangyayari din yung mga bagay na ganyan. Minsan, yung mga leaders, tayong mga leaders, minsan meron tayong sariling opinion, minsan tayong sariling mga bagay na gusto mangyari. At dahil doon, hindi nagkakatugma-tugma yung mga gusto natin. At doon nagsisimula yung hindi pagkakaunawaan. At doon din nagsisimula nga pumapasok yung gawa ng kalaban na nagkakaroon ng division. Amen po. Dahil nga, hindi natin matanggap o hindi tayo nakakalimutan natin na magpakumbaba sa bawat isa. At ibaba natin yung pride natin. Amen po. Sabi niya dito, si Jesus, He bowed down from the glory He had with the Father before Him. The Word was. Amen po. Hinubad niya ang pagiging Diyos. Isipin nyo, ang Panginoon hinubad niya yung pagiging Diyos at nagkatawang tao siya. At hindi pa doon natatapos, hindi siya doon sa level na normal lang. But doon sa pinakamababang antas, doon sa pagiging alipin. Imagine nyo po yun. Panginoon siya.
But He chose to be. Di po ba? Mas pinili niya na maging tao at maging isang alipin. Namuhay na maging isang alipin. Amen po. Ikalawa, He emptied Himself from any splendor and lived a life of poverty and suffering. He humbled Himself and became a curse for us. He hated and made to feel worthless. Amen po. He became obedient to the point of death, even the death of the cross, the death of a criminal and slave. During that time po, mga kapatid, yung pagkamatay o pagpapako sa krus, ito yung pinaka kahiyahiyang parusa na matatanggap ng isang tao during that time. Pero isipin nyo, ang ating Panginoon, tinanggap niya yun. Bakit niya tinanggap yun? Bakit niya tinanggap ng parusahan nang hindi niya naman ginawa kasalanan? It is because mahal niya tayo. It is because mahal niya tayo bilang mga anak. Ayaw niyang tayo ang mahirapan. Sa halip, yung paghihirap na dapat nating mararanasan ay inako niya. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo, kapatid, sa iyong mga katabi, o sa iyong mga kasama, mahal ka ng Diyos. Amen po? Kung yung una, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ang ikalawa naman, iniwan niya ang marangyang buhay. Sabi nga dito, He emptied Himself from any splendor. Dahil sa pagtugon o sa pagiging obedient niya sa Ama, sa pagtugon sa kagustuhan ng Panginoon, ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Amen po. Ikatlo, so from the Philippians 2, chapter 2, 7 to 8, Jesus' humiliation may be described as follows. Number 1, Jesus, the Lord of all earth, the supreme lawgiver, placed Himself under the law and assumed the penalty for the sin of His people. Sipin nyo mga kapatid, si Jesus, siya na yung the supreme lawgiver. But yet, He placed Himself under the law and He has assumed the penalty of sin. Tinanggap niya yung penalty ng kasalanan natin. Sa halip na dapat tayo yung tumanggap ng penalty na yon, ng kaparusahan na yon, siya mismo ang tumanggap noon para sa atin. He became legally responsible for our sin and liable to the course of the law. He did not owe us anything, but He paid for us. Amen? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ganun kamahal tayo ng ating Panginoon. Even sa kamatayan, iniligtas niya tayo. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya lagi nating tatandaan na meron tayong Panginoon na laging nasa atin at laging andun yung pagmamahal niya para sa atin. Amen po. Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa atin, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. At sa halip, nagpakumbaba siya at sinunod niya ang Ama, ang kalooban ng Ama upang maging ito man ay kamatayan. Amen po. All in all, Jesus' humiliation took the following path. Number 1, incarnation. Incarnation, ibig sabihin po, He took the human body and soul. Ikalawa, suffering. He was hated and He felt worthless. Isipin niyo po, pinagdaanan niya yung mga paghihirap, yung pag-aalipusta sa Kanya. Ikatlo, yung kamatayan o death. He was died like a criminal. Ipinako siya sa krus. Hinusgahan siya na hindi naman na kanyang kasalanan. At pinarusahan siya. Yun ang pinakamalupit doon, yung pinarusahan siya dahil sa hindi niya kasalanan. Amen po. Kaya po ba natin yun na maranasan yung kaparusahan na hindi naman natin ginawa? Bilang isang tao, di ba napakahirap nun? Yung halimbawa, may isang sitwasyon na ikaw ay napagbintangan.
na gumawa ng isang bagay na hindi mo naman ginawa at ikaw ay nakulong at nabigyan ka ng ng sentence. Di po ba napakasakit nun bilang tao? Pero ang ating Panginoon, ginawa niya yon, ang mga bagay na yon dahil sa pagmamahal at pagsunod sa Diyos Ama. Amen. Ika-apat, burial. He was buried in heavily guarded tomb. Number 5, descent into Hades. He brought salvation to the righteous who died since the beginning of the world. Amen po. Ika-apat, Jesus did not only assume the likeness and passion of form of a man, but He assumed a low state. Sabi niya po dito, He did not only form a man, but He assumed a low state. Hindi lamang nagkatawang tao siya dun sa level kumbaga nado sa pinaka-medium, but still, mas pinili niya yung pagiging alipin doon sa pinakamababang level ng buhay ng tao. Amen. He endured a life of poverty and suffering, kahirapan at paghihirap, the public hatred and scorn, dying death of the cross. Sipin niyo yun? Yung kamatayan niya sa cross. The death of the criminal and slave. Sipin niyo po, sabi ko nga po kanina, yung kamatayan sa krus, ito yung pinaka-kahiyahiyang matatanggap mong sentensya para sa iyo. Upang yun yung pinakamababa na o pinaka-kahiyahiyang, sabi ko nga kahiyahiyang sentensya na matatanggap during that time. How much, sabi niya, may tanong dito, how much can you suffer from your loved ones? Gano? Paano mo ba masasabi na kung paano mo mabibigyan yung mga yung mahal mo sa buhay? Amen? How much are you able to endure when persecuted? Jesus suffered persecution for you and for me. Sabi nga po sa Matthew 20, the Son of Man did not come to serve, but to serve and give His life as a ransom for many. Amen. Ganun po, dumating ang Panginoon sa atin hindi upang pagsilbihan, but to serve us and give His life para tubusin tayo sa kasalanan. Amen po. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Jesus was exalted. Therefore God also has highly exalted Him and give Him the name which is above every name. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. What do you think in the mind of Paul when he started the verse 9, the word therefore? Sa makatuwid, Paul was emphasizing that after Jesus' humiliation come His exaltation. Kumbaga, after nung pinagsapiling ng ating Panginoon, after dun sa humiliation niya na naranasan niya during that time, the reward na tanggap niya, yung reward na tanggap niya, and this was the exaltation. Ito yung tatawag natin exaltation. He meant that because Jesus accepted the will of God the Father to die for our sins, God the Father highly exalted Jesus. While it appears that Jesus was rewarded, tulad ng sinabi ko, Jesus was rewarded by His Father. The fact He is only accepted our reward of eternal life. Amen po. Malinaw dito na after niya maranasan yung paghihirap, yung sufferings, yung pagmamalupit sa kanyang buhay, sa pagmamalupit sa kanya during that time, yung pagkamatay niya sa krus, hindi na sayang ang lahat ng yun. After nun, God the Father, binigyan siya ng reward, and He was exalted
sa mga pinakamataas. Amen? Tulad po ng ating kung titignan po natin yung Jesus was exalted. Tulad po ng ating mga frontliners sa mga panahong ito. Di po ba kung isipin natin yung mga frontliners natin tulad ng pulis, sundalo, o yung mga nurse, yung mga doktor, yung mga lahat ng mga lumalaban sa sa pandemic na ito. We call it frontliners, di po ba? Isipin ninyo, yung mga pulis o yung mga sundalo natin, they are humiliated. Paano humiliated? Yung mga nurse natin, yung mga doktor natin, they are humiliated. Bakit po? Una, sa trabaho nila, dahil sa trabaho nila, yung itinatakwil sila. Kumbaga, pagkatapos ng trabaho nila, uuwi sila doon sa lugar nila. Minsan, sinasabihan silang carrier sila nung COVID, di po ba? O kaya, hindi sila pinasasakay sa mga sasakyan o sa mga jeep o sa mga ganyan, di po ba? Nakakarinig sila ng mga masama dahil nga sa sitwasyon nila, di po ba? Tulad ng mga sundalo natin, yung mga military natin na nagsiserve ng peace ng peace, yung mga dinadala sa war, sa kaguluhan, sa war nga po. Tulad ng mga sundalo natin, di po ba? They are humiliated in the terms na yung sa sweldo nila, yung sa trabaho nila, napakadelikado. Sa kabila nun, napakaliit na sweldo. Yung pagkain nila during doon sa kanilang post nila, sa trabaho nila, sa destination nila, napakahirap. And yet, nandun pa rin yung obedience nila, yung pagmamahal nila sa kanilang trabaho. And minsan, ang kapalit ng kanilang pagmamahal sa kanilang trabaho o pagsunod sa kanilang trabaho, di po ba pinaglaban nila yung kapayapaan o yung kaligtasan natin, minsan namamatay sila. Ano yung natatanggap nila? Di ba? Reward. Medal of Valor. Ano po pa ba? Gun salute, 21 gun salute. Amen po. Yun yung reward na natatanggap ng mga frontliners natin. Tulad din ng mga doctors natin sa ngayon, di po ba, meron tayong nakikita doon sa Facebook o doon sa mga balita na pinapalakpakan sila. Pinupuri sila dahil nga kahit sa pagsunod sa kanilang mga ibinigay na tungkulin sa kanila. Sa kabila ng mahirap, yung baga, wala nang minsan PPE, kulang na sila sa mga gamit nila, pero nandun pa rin yung pagsunod nila, yung pagmamahal nila sa kanilang tungkulin. Amen po. The new name represent the authority of Jesus, the authority of the King of Kings, the Lord of Lords, who has higher authority than the authority of Jesus. The authority that we possess in Jesus is the highest form of authority that moves people to praise, worship, and adore God on His throne. Having the authority in the name of Jesus give us the sense of comfort and rest even in times of trouble. Yung pong authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung po yung isang kapamaraanan kung paano tayo papupurihan natin, kung paano natin maiisip na papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon. Dahil yung authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yun yung nagpapabigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. Amen po. Sa kabila ng ating paghihirap, nandun yung pag-asa natin, nandun yung hope natin sa ating Panginoon. Amen po. Dahil alam natin na meron tayong King of Kings, Lord of Lords, na handang dumamay sa atin, na handang alalayan tayo, handang pagsilbihan tayo, handang
ibigay sa atin yung blessing at pagmamahal sa atin bilang mga anak. Amen po. Confessing that Jesus Christ is Lord glorifies God the Father, for it is His will that all men should honor the Son as they honor the Father. Do we honor Jesus in our lives? Minsan, nalilimutan natin na sa ginagawa natin, nakakalimutan natin na hindi pala nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya lagi po nating tatandaan mga kapatid na anuman ang ating gagawin sa ating ang araw-araw, anuman ito man ay sa ating trabaho, sa loob ng bahay, sa ating kapatiran, lagi nating iisipin na ang gagawin natin ay sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen po. Do we give Him the praise He deserves? When we obey Jesus, we are glorifying God the Father. Kung ano man ang ginagawa natin o pagsunod natin sa ating Panginoon, ito ay nakapagbigay ng kapurihan din sa ating Diyos Ama. Lagi po nating tatandaan kung ano man ang ating gagawin sa ating Panginoon, pagsunod o pagpapupuri o pagmamahal sa ating Panginoon, ayon ay makakapagbigay ng kapurihan din sa ating Diyos Ama. When we see Him as our motivation and provision, God the Father is glorified also. Tulad nga po sa sinabi sa verse 5, lagi nating tatandaan na lagi tayong isipin na magkaroon tayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Dahil kung meron tayong kausapang kaisipan na tulad ng kay Kristo, magagawa natin, magiging maayos yung attitude natin, magiging maayos yung pamumuhay natin, magiging maayos yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen po. At ganoon din sa ating mga kapatid o sa ating kapwa. Amen po. Conclusion na po, mga kapatid. Sabi po sa conclusion, let us always remember that we are saved by what Christ had go through. He was humiliated, brought so low to take our place as guilty before God's law, and satisfy God's punishment for our sins. However, the salvation which He merited must be applied. Therefore, Jesus has to be exalted, beginning with His resurrection from the dead. Praise God for His message. Tapos na po ang mensahe ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Father God, hallelujah, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, hallelujah, ay magrema sa iyong mga buhay, Panginoon. Magrema sa iyong mga puso. At ito po, Panginoon, laging matandaan namin, Panginoon, hallelujah, na sa kabila ng iyong paghihirap, sa kabila ng iyong mga ginawa, Panginoon, ay nariyan ka para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo, Lord, iparanas sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na ikaw siyang manguna sa iyong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, muli, Panginoon, kami nagpapasalamat. Pupuri, Panginoon, sa pinamataas. Na pangalan ni Jesucristo, sa lubay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Salamat po, mga kapatid.